Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, January 8, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Libo-libong deboto, dagsa sa tradisyonal na pahalik ng poon ng Nazareno. After COVID, ito na yung unang translasyon natin. No? So we will be expecting more people than last year. Habang mala airport security checks sa Quiapo Church, ipinatutupad. Panay ang paasa niya na maibabalik daw po sa amin, malilate lang ng payout, gano'n. Hanggang sa pumutok na nga po yun, sir, at yun, nagtago na siya. Mga biktima ng investment scam na banpal, sumugod sa Pasig City Hall. Shed, nilinaw, senior high program, hindi aalisin. At sa ating balitang showbiz, moviegoers na hindi pa nakakapanood ng MMFF. Worry no more, Film Fest extended! Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dumating na sa Quirino Grandstand ang karagdagang puwersa ng mga pulis na magbabantay sa traslasyon ng puon ng itim na Nazareno. Sa gitna ng paghihintay sa puon, hindi naman maiwasang may mahilong ilang debotong senior citizen dahil sa haba ng pila. Ay Balitang A to Z si Ian Maghanoy. Alas 7 ng gabi ay nag-formation na sa tapat ng Ermita Police Station ang police force augmentation pinadala ng National Capital Regional Police Office para sa prosesyon ng andas ng itim na Nazareno. Suot nila ang search and rescue uniform ng Philippine National Police. Sila rin ang in charge sa maayos na pagpaandar ng andas na siyang ibababa mula sa entablado ng Quirino Grandstand alas 6 ng umaga bukas. Habang ang mga pulis na itong nakasuot ng GO Type C ay ang mga in charge sa crowd control sa aandar na andas. Lahat sila ay magpupuyat upang mapanatiling ligtas ang slasyon o ang andas na dadalhin sa Quiapo Church para sa prosesyon. Galing ang mga reinforcement mula sa Southern Police District, National Capital Regional Police Office, Quezon City Police District at Manila Police District. Ganap na alas 8 naman ng gabi ay sinara na ang mga kalsadang daraanan ng andas. Dahil sa patuloy na dagsa ng mga deboto, hindi maiwasang may mahilong matatanda na agad namang binigyan ng atensyong medikal. Siguro sa pagkainip ang haba-haba ng pila, senior na pila ang tagal. Di ba dapat pagka-senior madali lang? Bakit ang tagal? Karamihan po mga medical cases po. Nahihilo po, masakit po ang ulo, then mataas po ang blood pressure po. Sa ngayon ay nananatiling payapa misa, maging ang pag-aabang ng mga deboto sa poon ng itim na Nazareno. So far ngayon, as of this hour, hanggang ngayon wala pa tayong threat na natatanggap. Pero ganun pa man, ang PNP ay naka-ready at kaya nga natin inaayos yung deployment natin para maayos at secure and safe yung debote na aatin mamaya. Ibang-iba nga po ngayon eh. Kasi nung nag-ano kami kanina na mahalik kami, nung balik kami sa mahal na senyor, ang layo ng iniikot namin. Wala kaming madaanan, lahat ng gate sarado, walang mga tao dito. Kung saan ka pumasok, doon ka rin lalabas. Sa pagtataya ng Quiapo Church Command Post, mahigit 50,000 na deboto ang dumalo sa Nazareno activities sa Quiapo Church at Quirino Grandstand nitong Lunes. Pero bukas sa mismong traslasyon, inaasahan pa ang buhos ng libo-libong deboto. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Naging mala airport naman ang datingan ng mismong Quiapo Church dahil sa mas mahigpit na security checks na ipinatutupad para sa pista ng itim na Nazareno. Tiniyak naman ng pahalaan na nakahanda na ito sa inasahang 2 milyong debotong lalahok. May Balitang A to Z si Kim Salinas. After COVID, ito na yung unang translasyon natin. No? So we will be expecting more people than last year, no? Than even before. Simula ngayong araw, oras-oras na ang isasagawang misa sa Quiapo Church at magpapatuloy ito hanggang sa mismong araw ng pista ng itim na Nazareno. Kaya kaninang tanghali, nag-inspeksyon na ang Interior Department, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection sa Minor Basilica at National Shrine ng Jesus Nazareno para silipin kung may dapat pa bang ayusin sa nakalatag na plano. In terms of security, I've seen how it was prepared. Talagang detalyado po ito.
they've learned from the past at saka ngayon lalo pa nilang iniktingan, no? Of course, medical, security, mga quick response, maski sa patay sunog, nandiyan din, no? We are not receiving any threat from terrorist group and other interest group natin. But nevertheless, our security preparations is anchored yung for the worst. Yun ang palagi na-expect natin and in line with that, nakahanda ating kapulisan. Area tayo, naglagay tayo ng ambulansya. In case of medical emergencies, may mga standby po tayong first aid service teams along the road. So makikita niyo naman kaagad yan, nakakulay orange po yung mga kabumbiruhan po natin. Tila maninibago naman ang mga debotong pupunta dito dahil sa mas mahigpit na security check na ipatutupad ng Office for Transportation Security. Nagmistulang paliparan ang higpit ng seguridad na ipinapatupad dito sa entrance ng Quiapo Church dahil dadaan muna ng walk metal detector ang bawat individual at ang kanilang mga gamit naman ay dito mobile x-ray bago ikaw makapasok dito sa bukana ng Quiapo Church. Natuwa naman dito ang ilang deboto dahil sa pagprioridad sa kanilang kaligtasan. Ngayon po maganda naman po kahit nasabihin mong ganito po yung process ng pila po na mahaba, kahit na mahigpit po, para naman po sa kabutihan lahat, kapakanan ng lahat na nasa seguridad po. Pero ang debotong si Evelyn, dagdag pahirapan niya ang mala blockbuster na pila dahil sa itinayong iisang pasukan lamang sa lugar. Okay naman yung security, kaya lang ganito nga ang mangyayari. Kawawa naman kaming mga PWD. Sila kami hindi na ano. Naghahanap na nga ako ng tricycle doon. Ayaw din pala, hindi rin pwede pumasok. Kalaunan, tinulungan na din si Nanay Evelyn ng kapulisan na maging prioridad na mauna sa pila. Samantala ay nasampulan din kanina sa x-ray machine na nagdala ng ipinagbabawal na gamit. For safety purposes. Ano po ba sa inyo po sa inyo? Police bat. Dala ko lang yan pag may kasama akong anak. No, bawal. Pero alam ko kung paano gagamitin. Kung kailan ko hugutin yan. Dati rin akong para kay barbers. Hindi ko pinakailayan. I'm from the Philippine Merchant Marine Academy. PMMA graduate, batch 93. Paalala ngayon sa publiko ng Kura Paroko ng Quiapo Church. Ito isang spiritual na pagdiriwang at isang cultural din dahil ito rin ang mukha nating bansa. Kaya tulong-tulong nating ipakita na ang mga Pilipino ay may pananampalataya, may pagkakaisa at pagtutulungan. Inaasahan na aabot sa 2 milyong deboto ang daragsa at lalahok sa isa sa itinuturing na pinakamalaking pagpapahayag ng pananampalataya ng mga Pilipinong Katoliko. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, nagsagawa ng last-minute clearing operation ng mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila para sa mas maayos selebrasyon ng pista ng Nazareno bukas ng Martes. Ayon pa kay Manila Mayor Honey Lacuna, maninita din sila sa mga debotong tutungo sa Quiapo Church nang hindi nakasuot ng face mask. Ito ay bilang pag-iingat pa rin sa COVID-19 sa bansa. Bilang proteksyon, bibigyan na lang nila ang mga deboto ng magagamit na face mask. Higit kumulang 50,000 na face mask ang nakahandang ipamigay ng Manila LGU bukas. For health reasons din po, dahil may mga tumataas din po ang ating mga kaso ng COVID, tayo po ay mamimigay ng face mask. Bukas dyan pa lang po sa ating control point. Yun naman po ang araw-araw namin pakiusap sa kanila na kung gusto po talaga nilang maayos itong pagbabalik ng traslasyon, ay sana po ay makipag-cooperate po sila sa amin. Para sa kanila rin naman po ito eh. Sumugod sa Pasig City Hall ang mga biktima ng isang investment scam na Bunny Pal. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, marami sa mga nabiktima ay Pasigueño at tinatayang nasa 1 bilyong piso ang nakulimbat mula sa mga ito. May balitang A to Z si Ace Cruz. Alala ko pa rin po na sa ganitong edad ko, naloko ako, na na-scam ako. Parang, syempre, masaka rin po. Unforgettable experience. Ganito na lang ang pagsisisi ng government employee na si Rose, hindi niya tunay na pangalan ng mabiktima ng isang scam. Kwento ni Rose, nag-invest siya ng halos 300,000 sa BNY PAL, isang kumpanya nag-aalok ng paluwagan scheme. Ang pangako, tutubo na hanggang 30% ang pera sa loob ng kalahating buwan. Gagamitin ko nga sana po sa pang-tuition ng anak ko hanggang makatapos na siya kasi magkano lang naman ang per sem, nasa 40,000, nasa 300 yun, di na hanggang 40 year na yun.
Natuklasan ni Rose ang BNY PAL sa kaibigan anak na isang sales associate nito. Nakatanggap naman daw si alias Rose ng nasa 60,000 pesos sa 3 sahod sa paluwagan pero kalaunay. Ang paasa niya na maibabalik daw po sa amin, malilate lang ng payout, gano'n. Hanggang sa pumutok na nga po yun, sir, at yun, nagtago na siya. Tapos, mini-message namin siya, personal message namin siya. Matapang pa siya sa amin. Actually, yung scheme na ito is like an investment scam. As mentioned by Mayor Soto, this is a Ponzi scheme. So basically, nangangalap sila ng investment with the promise of a return of 20 to 30%. Iba-iba kasi yung ano nila period, may 3 weeks and may 1 month. So iba-iba yung iba-iba yung contract. Pag-ari ang BNY PAL ng mag-asawang si Jester Hendrano at Rohani Velasco kilala bilang si Bunny. Sa monitoring ng Pasig City Mayor's Office, hindi lang si alias Rose kung hindi libo-libo na ang nagrereklamo dahil sa pang-scam. Isang nakausap pa lang, umaabot na ng ilang daan yung victim, in 800 million yung perang naipasok. Pero marami pa po medyo nag-hesitate ko sa Pasig, sa mga nakausap ko. Mahina ang libong biktima dito. Kasama rito si alias Marie na dating katrabaho ng mismong may-ari na si Bunny. Inalok niya ako noon. Alam niya kasi na pagka malaki yung amount, pwede ko siyang saluhin. I mean, yung sinasabi niya nga binibenta daw kasi emergency, which is nangyari na yun before. Nung ilan pa kami na talagang legit na may nangangailangan ng pera. Ibinenta niya yung slot niya kasi nga namatayan. Aabot sa 700,000 pesos ang ininvest ni Marie na nawala na lang parang bula. At ang masakit pa, nariyan ang pag-flex ng asawa ni Bunny ng ilang mamahaling pag-aari nito. December 2023 na mag-post ang asawa ni Bunny na si Jester para akuing na mismanage umano ang kumpanya. Pero wala raw kinalaman dito ang sales associate o yung mga nag-alok ng slot sa paluwagan. Kompleto rin umano ang records ng labas-pasok ng mga investments pati na ang mga gastos na BNY PAL. Wala rin daw silang balak na takasan ang mga nagrereklamo. Sinubukan ng news team na tawagan ang number ng pamilya pero pati na ang opisina nito sa Pasig City pero ayon sa ilang kalapit nitong tirahan ay matagal na raw itong nakasara. Lumabas naman sa records ng Securities and Exchange Commission na hindi rin ito rehistrado para kumuha o magpatakbo ng investment team. Date, ongoing pa po yung ating investigation. Kinakalap pa po namin yung statement ng ibang biktima. At tayo ay sumulat na sa mga government agencies na magbibigay sa atin ng karampatang ebidensya para po maidiin natin sa tama itong grupo. Hindi na matiyak ngayon kung nakatakas na palabas ng bansa ang mag-asawa sa likod ng BNY PAL. Susulat po tayo sa Bureau of Immigration para malaman po yung travel records niya. Susulat po tayo sa Bureau of Immigration para malaman po yung travel records niya. Sa ngayon, double time ang NBI para recover ang pera ng mga naging biktima, habang ihahanda na rin ang patong-patong na reklamo gaya ng estafa sa mag-asawa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Para sa ating mga motorista, magkakaroon po ng dagpresyo sa produktong petrolyo. Batay sa ibas na abiso ng oil companies, nasa 10 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng diesel, kerosene at gasolina. Paliwanag ng Energy Department, ito'y makaraang tumaas ang freight cost ng mga oil company. May security risk yung dinadaanan ng ating mga container vessels ng petroleum products. Second, tumaas po ang demand ng malalaking bansa gaya ng India at saka ng China, particularly the whole Asia. So makakahatak po yun pataas sa presyo. And lastly, bumaba naman po yung oil inventory ng United States. Aabot sa isang truck na punong-puno ng Highland vegetables galing Benguet ang ibinebenta sa murang halaga ng isang residente sa Marikina City. Aabot lang kasi sa 20 pesos ang kada kilo ng radish, cabbage at wombok o Chinese cabbage. Ayon sa may-ari ng tindahan na si Lynette Bernardo, imbis na malugi ang magsasaka sa Benguet, tinutulungan na lamang niya na ibenta ang mga gulay sa mababang halaga. Habang umaasa din ito na oras na sumikat ang kanyang ibebentang gulay, ay marami pang mga pribado at organisasyon ang bibili sa kanya para naman makatulong sa mga magsasaka.
Dinala nila ulit sa norte, sa Pangasinan, Villasis. Pero apaw-apaw din yung gulay. Tapos tinawagan ako, sabi gano'n, Ate Net, umiiyak siya. Sabi gano'n, pwede mo ba saluhin yung gulay ko? Sabi yung ilan ba yan? 5 tonelada. Hindi ko kaya yan, 2 lang. Sabi ko gano'n, iwanan ko muna sa iyo. Sabi gano'n, kaya iniwanan dito. Ang pinangako ko na gagawin ko lahat para mabenta yung mga gulay. Gagamitin ko yung social media, mga kaibigan kong maraming mga kakilala para i-dispose yung gulay nila. Nilinaw ng Commission on Higher Education ng silang kapangyarihan na alisin ang implementasyon ng Senior High School Program. Ayon kay CHED Chairman Prospero De Vera, ang inilabas nilang memo ay abiso lamang sa mga state universities at colleges at local universities and colleges. Kaugnay yan ng pagtatapos ng transition period sa K-12 program sa mga pampublikong universidad. Sinabi rin ng opisyal, marami na ring mga universidad ang hindi na nag-aalok ng SHS noon pang nakaraang taon. Dagdag ni De Vera, oras magkaroon na ng desisyon ng mga board of director ng mga paaralan at nais silang ipagpatuloy ang SHS program, posible nang magkaroon ng tuition fee increase. Will SOCs and LOCs be authorized to charge tuition fees for senior high school? It is within their legal mandate to charge tuition and miscellaneous fees because they were created to be higher education institutions. They were not created as secondary schools. And so it's their legal basis for them to charge the tuition and miscellaneous fees. The reality on the ground, and I am really surprised why this became a very big issue, because the closing down of senior high school offerings in public universities has been ongoing now for about 3 years. Naghain ng Senate resolution si Senator Francis Tolentino para imbestigahan ang nangyaring malawakang brownout sa Panay Island noong nakaraang linggo. Batay sa inilabas na resolusyon, igiit na kinakailangan ng magkaroon ng malawakang investigasyon. Hinihimok din ito ang National Grid Corporation of the Philippines at Department of Energy na hanapan ng sapat na supply ng kuryente ang Western Visayas. Matatanda ang maraming mga residente ang naapektuhan ng brownout sa Western Visayas. Samantala, umaasa ang Transport Group ng Manibela na masisiwalat ang umano'y korupsyon sa PUV Modernization Program sa gagawing imbestigasyon ng Kamara. Tahas ang sinabi ni Manibela Chairman Mar Valbuena na may ilang opisyal ng gobyerno ang umano'y gumagawa ng pera mula sa naturang programa. Pero giit nito, kulang ang aksyon kung hindi pa rin masususpindi ang implementasyon. Kung ang didinggin lang natin ay yung issue ng corruption, at hindi yung pagsuspinde ng PUBMP dahil sa corruption na rin at pag-implement nito na hindi makatao. Kulang po kasi ang goal natin talaga, ang objectives natin para dito sa hearing na to, suspend man lang yung PUBMP or di ay maibasura dahil nga po napapalibutan ito ng korupsyon na kaya hindi ito umuusad. Wala po sa amin ang problema. Nasa gobyerno, nasa DOTR, nasa LTRB. Susunod sa ating balitang A to Z Sports, sa Team Philippines na sasabak sa Dubai Basketball Championships, nasa bansa na. At sa mga gustong humabol sa MMFF, worry no more, extended po ang Fest. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Tiniyak ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpapatuloy ang proyektong Farm Market Roads sa ilalim ng Build Better More program. Target nitong tapusin hanggang sa 130,000 na kilometro bago matapos ang kanyang termino. Anya, nasa 67,000 kilometers na ang natapos o 51% ng target sa nakalipas na higit isang taon.
It's a connection between all the different communities, but of course, its main purpose is connect the markets and the producers sa ating mga agricultural sectors lalo. Mukhang mabubuo naman natin yung ating 131,410 kilometers at nakapag 51% na tayo at patuloy naman natin gagawin ito. So we will continue to build better more. Kinokondena ng ilang senador ang umano'y napaulat na panunuhol sa mga distrito para suportahan ang pag-amyenda ng 1987 Constitution sa mamagitan ng isang People's Initiative. Ayon kay Senator Amy Marcos, hindi forse ang saligang batas ng bansa, habang tinawag namang illegal at unethical ni Senator Jinggoy Estrada ang umano'y lantarang panira ng proseso ng demokrasya. Matatanda ang sinabi ni Albay Representative Edsel Lagman ng alkalde ang umano'y sinabihan sa isang pulong na amyendahan konstitusyon at binigyan pa umano ng pondo para makapangalap ng mga lagda ng mga constituents nito. Naghain na ng reklamo si Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. laban sa isang individual na sangkot sa paggamit ng kanyang pangalan at pagpapakalat ng video ukol sa umano'y destabilization plot laban kay Pulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni PNP-PIO Acting Chief Colonel Jean Fajardo na isang lalaki na dati umanong miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang sinampahan ng reklamo may kaugnayan sa paglabag sa cybercrime law. Nagpadala na ang PNP ng official communications sa Facebook at YouTube para ma-preserve at magamit ang pinost na video bilang ebidensya. Muli namang iginiit ng PNP na wala silang namo-monitor na destabilization efforts laban sa administrasyon. Sinabi pa ni Fajardo na nire-respeto niya ang freedom of speech at freedom of expression, pero ang pagpupusa niya ay may kaakibat na accountability at responsibility. That there are people na gusto lang maging sikat yung kanilang blog ay gagawa ng mga disinformation. No less than my face, the face of the Chief of Staff, posted on viral and saying the AFP and the PNP withdrawing support or asking resignation of the President, it's unforgivable. Hindi po tama yon. Tayo na nagmamalasakit sa bayan, nagsasakripisyo, magpa-araw, magpaulan, para maging maulang ating bansa. We tried to promote investment and tourism, pero dahil lang sa mga to, sa pansarili, nag-create ng hindi magandang imahe sa ating bayan. We don't tolerate these things. Mayorya ng Pilipino ang hindi kontento sa aksyon ng Administrasyong Marcos Jr. inflation o pagtaas ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa ayon sa Pulse Asia. Sa kanilang survey, pumalo sa 73% ang nakulangan sa pagkilos ng pamahalaan, malaki mula sa 56% na itala noong Setyembre noong nakaraang taon. Samantala, pagdating sa performance, bahagyang tumaas ang approval ratings ng Pangulong Marcos at VP Sara Duterte sa pinakahuling survey. Mula pa rin sa Pulse Asia, nakakuha ng 60% approval rating si PBBM mula sa 65% nung nakaraang survey. 74% naman ang approval score ni VP Sara. Nasa bansa na ang mga important team Strong Group Athletics of Philippines bilang paghahasa sa 33rd Dubai International Basketball Championships. Nakalapag na sa Manila sina NBA legend Dwight Howard at Gilas Pilipinas naturalized player Andre Blatch nitong linggo ng gabi. Kasunod lang yan ni Andre Robinson at Mackenzie Moore na dumating nitong weekend. Sasabak ang apat naman lalaro kasama ang ilan pang local players. Dubai tilt sa UAE sa January 19 to 28. Sa aming pagbabalik, good news para sa moviegoers na hindi pa nakakapanood ng MMFF. Extended po ang Film Fest. Manatiling hatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Matapos makatanggal
nakatanggap ng maraming tawag at request sa mga moviegoers. Extended na po ang panonood ng 49th edition ng Metro Manila Film Festival. Galing po ang kumpirmasyon na yan kay MMDA Acting Chairman at MMFF Overall Chair Attorney Don Artes. Magtatapos na sana ang showing ng mga pelikulang kalahok kahapon January 7. Pero mapapanood na ito ng mga gusto pang humabol mula ngayon hanggang January 14. Kasunod yan ng magandang kabuang kita ng 10 entries na sa MMFF Executive Committee. May total gross receipts na lagpas na ng 1 bilyong piso. Patunay lang na nagtagumpay ang MMFF sa pagpapanumbalik ng sigla at muling hikayatin ang bawat Pilipino na manood at tangkilikin ang pelikulang Pilipino. Dumaan ang bawat tahanan sa dalawang malaking okasyon ngayong Pasko at Bagong Taon, kaya hindi na nga nakapagtataka na mayroon pang mga naiwang masasarap na pagkain. Pero paano nga ba kakainin ang ubod ng tigas na dessert? Panoorin ang nakaka-good vibes na video at makakuha ng tips. Yes. Malang semento yan naman pala. Ay, ouch. Walang matigas na dessert sa My Craving. Kung kayo ay may kwentong kakaiba mo, kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa, at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa manunulat na si Deepak Chopra. Naniniwala siya na nangyayari ang himala araw-araw, hindi lang sa liblib o banal na mga lugar, kundi sa mismong araw-araw na buhay. At yan ang mabalita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!